Sige po, let's open our Bible. Luke chapter 18, verses 9 to 14. Say amen po pag nandiyan na po kayo. Amen. Sige po, basahin ko po Luke chapter 18, verse 9 to 14. Basahin ko po muna bago tayo manalangin. Tama ba? 18. Sabi po dito, in verse 9, and he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Verse 10, two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. Amen? So ito po yung mga kasamahan ni Zacchaeus, yung preaching po ng ating Pastoral Sunday. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Tayo po'y manalangin ng maraming Diyos dakila sa lahat. Lord, marami pong salamat sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat muli sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong awa, biyaya sa amin, Panginoon. Maliban sa kami nakarating ng nasa maayos na kalagayan sa lugar na ito, kundi salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagmamahal, patuloy mong proteksyon sa amin, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng mga kasalanan na aming nagagawa, sa kabila ng mga aming pagiging dishonest sa inyong harapan, Panginoon. Hindi lang sa salita, kung hindi rin sa gawa, Panginoon. Madalas nga sa panalangin, we pretend sa inyong harapan. Kaya Lord, dalangin ko nga po na kung meron po kayo nakikitang karumihan, kasalanan sa inyong puso't isipan, ito nga po inyong ipagpatawad. Dalangin nga po namin na ang inyong salita sa gabing ito ay maging tulong, paalala, encouragement, rebuke, Panginoon, sa amin, Panginoon. Dalangin ko nga po na ang makita nila sa likod ng pulpitong ito ay ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, Panginoon. Gamitin mo nga po, Panginoon, ang gabing ito, Panginoon, upang kami paalalahanan na magkaroon kami, Panginoon, ng honest, Panginoon, na panalangin o buhay sa inyong harapan. Muli, marami pong salamat sa awat biyaya mo. Palain mo nga po ang gabing ito, Panginoon, patuloy nyo po ingatan at pagpalain. Kaya ang lati dalangin namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na po kayong mopo. At muli maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon po na makatayo sa likod ng pulpitong ito. At sa ating pastor, syempre, na nagpahiram po ng likod ng pulpitong ito. Sige po, hindi na po tayo magpapakatagal. Sabi po sa ating binasa, ating pong binasa mga kapatid, ito po ay hindi lang familiar. Kung bagkus ito po ay, alam na po ng bawat isa to. No? So, bago po natin simulan, bago ikwento ng Panginoong Hesus ang talinhaga ng Pariseo at ng Publikano, sinabi muna ng Biblia kung bakit niya ito itinuro. Ayon sa Luke chapter 18 verse 9, sinabi na po ito ng Panginoong Hesus, and he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Ito ay para sa mga taong nagtitiwala sa sarili nilang katuwiran at minamaliit ang iba. Ibig sabihin, hindi lamang ito kwento tungkol sa dalawang taong nananalangin. Ito ay salamin ng dalawang uri ng puso na lumalapit sa Diyos. Sa panahon ni Jesus, ang Pariseo ay kilala bilang relihiyoso, eksperto sa kautusan, at iginagalang ng mga tao. Sa paningin ng lipunan, siya ang halimbawa ng kabanalan o ng kabutihan. 'Di ba? Yan po sila, ang Pharisee. 'Di
'Di ba? Para silang sila po ay mga relihiyosong tao. Maayos ang pananamit, 'di ba? Sabihin natin nga maayos magsalita, 'di ba? Makita niyo naman kung paano siya manalangin. Samantala ang publikano o tax collector ay itunuturing na makasalanan at traidor dahil naniningil sila sa buwis para sa pamahalaang Romano. At madalas na inuugnay sa pandaraya. Kung tatanungin natin ang mga tao noon o kahit sa ngayon, mga kapatid, kung sino ang mas tatanggapin ng Diyos, halos lahat ang pipiliin ay ang Pariseo. Kung sa tao-tao pong usapan. Kung ating maririnig at kung ating makikita ang mga taong ito. Kahit ngayon, di ba? Kung inyong i-imaginin mga kapatid, sino ba yung mga taong relihiyoso? Kung titignan mo, kagalang-galang. Maayos ang pananamit at maayos magsalita. Di ba? Pero ngunit, binaliktad ni Jesus ang inaasahan ng lahat. Ang relihiyosong tao ang hindi tinanggap. Samantalang ang makasalanang umamin sa kanyang kasalanan ang umuwi na pinawalang sala. Ito ang mahalagang aral na talinhagang ito, mga kapatid. Hindi hinahanap ng Diyos ang magagandang salita sa panalangin. Hindi rin siya naghahanap ng taong nagpapanggap na matuwid. Ang hinahanap ng Diyos ay pusong tapat, mapagkumbaba, at handang umamin ng katotohanan tungkol sa sarili. Kaya ang tanong natin ngayon ay hindi, marunong ba akong manalangin? Kundi, tapat ba ako sa Diyos kapag nananalangin? The title of our message tonight, The Heart Behind the Prayer. The heart behind the prayer. Dalawang bagay lang po ang ating pag-uusapan. Ang panalangin tinanggihan ng Diyos at ang panalangin tinanggap ng Diyos. Point number 1 is the prayer rejected by God. Ito po yung makikita po natin na dishonest prayer, mga kapatid. Di ba, letter A po natin, dishonest about self. The Pharisee stood and prayed thus with himself. Ito po yung sinasabi sa verse 11, mga kapatid. Yung Pariseo daw po, mga kapatid, ay nanalangin. 'Di ba, sa harapan ng Panginoon, ano po ang sabi niya? I thank thee. Nagpasalamat pa siya sa Diyos. That I am not as other men are extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. Siguro nga hindi nagsisinungaling yung Pariseo. Siguro nagfa-fasting talaga siya. Tama? Nagta-tithe siya. Totoo po 'yon, hindi po kasinungalingan yung sinabi niya. 'Di ba? Nagta-tithe siya, nagfa-fasting siya. Yun talaga ang kanyang ginagawa, mga kapatid. Pero makikita po natin dito, ang problema po dito, hindi niya nakita ang kanyang tunay na kalagayan sa harapan ng Panginoon. Diba? Yun kasi yan, mga kapatid Pag binalandra po kasi natin ang mga bagay na ginagawa na natin sa harapan ng Panginoon, hindi na natin makikita ang tunay na kalagayan natin bilang isang ligtas sa harapan ng Diyos. Amen? Lalo pagka hindi ka saved, hindi mo makikita na ang pangangailangan mo is yung spiritual na kalagayan. 'Di ba? Hindi yung kalagayan na nagagawa mo na sa physical. Hindi niya nakita ang sarili bilang isang makasalanan nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Mas nakita niya ang kabutihan, 'di ba, ng kanyang sarili kaysa sa kanyang pangangailangan sa Diyos. Mga kapatid. Makikita natin diyan, mga kapatid, yung example ni King Saul nung siya ay sumuway sa utos ng Panginoon. 'Di ba, na ang utos ng Panginoon is lubusang lipulin ang mga Amalekites. Hindi niya agad inamin ang kanyang kasalanan. Sa halip, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at nagbigay ng mga dahilan. 'Di ba? Ang sabi pa nga niya, I have performed the commandment of the Lord. 'Di ba? Kumbaga, ang nakita niya is yung ginawa niya na akala niyang tama sa harapan ng Panginoon. Parang yung Pariseo.
Di ba? Makikita natin na kahit malinaw na sinuway niya ang utos ng Diyos. Ang sabi sa 1 Samuel chapter 15 verse 13, and Samuel came to Saul, and Saul said unto him, Blessed be thou of the Lord. Di ba? Pagpalain ka ng Panginoon. I have performed the commandment of the Lord. Parang yung Pariseo, no? I thank thee. Nagpasalamat pa siya sa Panginoon. Di ba? Hindi ako katulad ng ibang tao. Ipinakita nito na ang pride ay nagiging dahilan upang hindi makita ng tao ang kanyang tunay na kalagayan. Pagka tinitignan na po natin, mga kapatid, yung mga bagay na ginawa natin sa harapan ng Panginoon. Di ba? Kumbaga nag-uugat na yung kayabangan. Nakikita na natin na marami tayong nagagawa. Marami ka nang nagagawa sa harapan ng Panginoon. Di ba? Sa halip na magsisi, mas pinili niyang bigyang katwiran ang kanyang ginawa. Tulad ng Pariseo, mas nakita niya ang sarili niyang katwiran kaysa sa kanyang pangangailangan sa awa ng Diyos, mga kapatid. Ma-realize po natin, ang unang hakbang sa pagbabago ay ang pag-amin na kailangan natin ang Diyos, mga kapatid. Sa gabing ito, kung meron tayong mga pangangailangan, mga kapatid, ang unang dapat nating kailangan is yung baguhin po tayo ng Panginoon. Ang unang hakbang sa pagbabago, mga kapatid, ay aminin na kailangan natin ang Panginoon. Kasi yung Pariseo, makikita natin, iba yung ano niya iba yung pangbungad niya Di ba? Makikita natin na ang binanggit niya agad, sarili niya. Hindi niya agad binanggit na kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Di ba? Ang katotohanan, hindi mababago ng Diyos ang pusong ayaw umamin na meron siyang kasalanan. Di ba? Kaya pag tayo, mga kapatid, haharap tayo sa Panginoon, aminin natin na tayo ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. Huwag natin tignan na tayo ay matuwid o yung tinatawag na self-righteous, mga kapatid. Di ba? Huwag natin babanggitin sa Panginoon, Lord, bakit hindi mo ako pinagpapala? Mas matapat nga ako sa kanila. Di ba? Kung meron kang dapat pagpalain, dapat ako yun. Di ba? Kasi nagtatites ako, nagpa-fasting ako. Dapat hindi po, mga kapatid. Amen? Na makita natin, mga kapatid, na ang buhay o ang puso na binabago ng Diyos ay yung umaamin na siya ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Meron dapat tayong mababang puso. Huwag magkunwari. Ang advice po natin, huwag magkunwari sa panalangin. Sabihin sa Diyos ang totoong tungkol sa iyong puso, mga kapatid. Why? Kasi ang Diyos po, nakikita niya ang ating puso. Hindi kasi tayo pwedeng magkunwari sa Diyos, mga kapatid. Di ba? Hindi po, mga kapatid. Sa pastor natin, sa mga preachers, sa mga kapatiran natin, yes, you pretend. Di ba? Na ikaw ay okay. You pretend na nandito ka. Di ba? Ako ay magpre-pretend na okay ako. Pero alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Di ba? Kung tayo ba ay nagyayabang, di ba? O kung tayo ba ay nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Tandaan po natin na yung ganyang panalangin o yung ganyang puso, yan po ay panalangin na nire-reject ng Panginoon. Di ba? Kaya nga sabi sa 1 John chapter 8 verse 9, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us, mga kapatid. Makikita po natin, mga kapatid, na ang katotohanan na pag sinasabi natin na tayo ay walang kasalanan, dinadaya po natin ang ating sarili. At ang katotohanan, sino ang katotohanan? Ang Diyos. Is not in us, mga kapatid. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness, mga kapatid. Sabi sa Psalm chapter 39 verse 23 and 24, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Di ba yan dapat, mga kapatid? Huwag tayong mag-pretend, aminin natin sa Panginoon. Huwag tayong magkunwari. Di ba? Ilang linggo na po tayo nag-aaral ng about kasinungalingan. Aminin natin, Lord, patawad, naging sinungaling ako last week.
Di ba? Aminin natin, mga kapatid. Sa panalangin, kailangan sa harapan. Kaya hindi natin maamin sa tao kasi nga sinungaling din tayo sa harapan ng Diyos. Di ba? Kaya ang sabi nga, di ba, yung vertical horizontal principle, pag hindi ka okay sa Panginoon, lalong hindi ka okay sa tao. Di ba? Pag sinungaling ka sa harapan ng Diyos, lalong mas magiging sinungaling ka sa tao. Di ba? Yung persona nga na hindi natin nakikita, kaya nating pagsinungalingan eh. Di ba? Lalo na yung tao, mga kapatid. Alam natin, ang Diyos, mga kapatid, ay nakatingin sa puso. Di ba? Kung talagang tunay tayong mananampalataya at ligtas, mga kapatid, aminin natin. Di ba? Lord, patawad, naging sinungaling ako. Tinatanong ako ni pastor, hindi ako nagsasabi ng totoo. Di ba? O kahit hindi ako tinatanong, di ba? Pilit akong gumagawa ng excuses. Kaya nga, sabi ko nga na-realize ko lang. Sabi ko, siguro it depends siguro, hindi ko rin alam. Pero sa akin kasi sabi ko nga, ang excuses pala, kasinungalingan. Di ba? Kaya ka nga gumagawa ng excuses eh. Para hindi sabihin yung totoo. Kumain ka na? Oo, kumain na ako. Pero, di ba, kita nyo, di ba? Kung nagpapasintabi ka, pero hindi yung pagsasabi ng totoo. Di ba? Sabi ko sa prayer partner ko kanina eh. Sabi, ang excuses kasi nila, depende daw. Di ba? Depende daw. Sige, depende. Di ba? Minsan daw sabi, nagpapalusot lang. Ganoon din niya nagpapalusot niya, di ba? Kasi nungalingan niya. Di ba? Yun lang yung sa akin, mga kapatid. Makita natin, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, mahirap magkunwari sa harapan ng Panginoon. Di ba? Mahirap. Kaya nga, dapat tayo ay maging honest, lalo po sa panalangin. Kasi, ano na yan eh, Lord na yan eh, ang kausap natin dyan eh. Di ba? Kumbaga, binigyan tayo ng pribilehyo ng Panginoon para kausapin siya. Di ba? Kasi dati hindi pinapakinggan. Yun na nga ang twist, mga kapatid eh. Meron ka na ngayong access para pakinggan ng Panginoon. Pero tayo yung gumagawa ng bagay para hindi tayo pakinggan o tanggapin ng Lord yung panalangin natin. Di ba? Yun yung dishonest prayer, mga kapatid. Yun yung tawag dito, yun yung dishonest about self, mga kapatid. Focus on self, not on God's mercy. Yun pa yung isang makikita natin sa Pariseyo, mga kapatid. Mapapansin natin, halos lahat ng sinabi ng Pariseyo ay tungkol sa kanyang sarili. I fast, I give. Di ba? Hindi niya sinabi, hindi yung I fast, yung fasting po yun Hindi po yung mabilis, di ba? I fast, I give. Di ba? I am not like, hindi ako katulad niyan. Di ba? Hindi niya hiningi ang awa ng Diyos, hindi tulad ng publikano. Ang panalangin niya ay naging listahan ng kanyang mga nagawa sa halip na isang mapagkumbabang paglapit sa Diyos, mga kapatid. Kaya tignan natin, mga kapatid, ang ating mga panalangin. Baka ang ating mga panalangin ay puro pansarili, ay puro mga bagay na nagawa na natin. Kala natin binabanggit lang natin nung pala sinusumbat na natin sa harapan ng Panginoon. Ingat po tayo, mga kapatid. Di ba? Ma-realize natin ang tunay na panalangin ay nagtataas sa Diyos, hindi sa ating sarili, mga kapatid. In Luke chapter 22 verse 42, mga kapatid, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me, nevertheless, not my will, but thine be done, mga kapatid. Dapat ganun po ang ating mga panalangin, mga kapatid. Na kahit na alam natin tayo ay dumadanas sa pagsubok, sa kahirapan, 'di ba? Ang nakikita pa rin sa ating panalangin ay tapat at hindi dishonest. 'Di ba? Nevertheless, ang sabi ng Panginoon, 'di ba? Kung pwede lang lumagpas ang saro na ito sa akin, pero ang kalooban mo pa rin ang masunod. Ang iniisip pa rin niya is yung kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay is kanyang matapos. Dapat ganun din po tayo, mga kapatid. Dapat ang panalangin na meron tayo is nagli-lift up o nagtataas sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi po sa ating sarili. Di ba? Kaya nga hindi dapat makasarili ang ating panalangin. Mga kapatid, kailangan nakikita ng Diyos na kahit sa panalangin man lang
ay nagagamit tayo para sa gawain at sa ating mga kapatid, sa ating mga kapatid. 'Di ba? Yun ang gusto at kailangan makita ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Amen? Yun po dapat, mga kapatid. Makita natin katotohanan, God does not accept those who trust in their own righteousness, mga kapatid. This means that God does not accept us because of our good deeds, mga kapatid. Religious activities, moral achievements. No one can earn God's approval through their own righteousness. Instead, God accepts those who humbly admit their need for His mercy and place their trust in His grace, mga kapatid. Simply meaning, God is not pleased when we rely on our own goodness. He is pleased when we humbly depend on His mercy and grace, mga kapatid. Why? Kasi ang sabi sa Isaiah chapter 64 verse 6, but we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, mga kapatid. Tayo po ay isang maruming basahan lang sa harapan ng Panginoon. Di ba? Kaya nga, God is not pleased when we rely on our goodness. Hindi kailangan ng Lord yan. Why? Kasi tayo ay isang maruming basahan sa harapan ng Panginoon. So simply meaning, hindi mo kailangan gawin yung sinabi ng Pariseyo. Hindi mo kailangan ikumpara yung sarili mo sa ibang mga kapatiran. Hindi mo pwedeng tignan na mas banal ka kaysa sa kanila. We are all not perfect, mga kapatid. Pero wag mong titignan na hindi maayos at hindi banal ang kapatiran mo o mas banal ka kaysa sa kapatid mo sa harapan ng Panginoon. Dahil lahat po tayo ay niligtas lang dahil sa biyaya ng Panginoon. Di ba? Kaya wag nating tignan na mas magaling ka, mas marunong ka, mas banal ka, hindi. Di ba? Tignan natin yung sarili natin, mga kapatid. Wag tayong magtago. Wag tayong magtago sa pagiging dishonest sa harapan ng Panginoon. Marami kasi sa atin, artista, magaling magtago ng nararamdaman. Di ba? Marami sa atin, magaling mag-pretend sa harapan ng pastor na okay tayo, pero sa harapan ng Panginoon, malala na pala tayo. Di ba? Mahirap yan. Laging sinasabi yan ng ating pastor, mga kapatid. Kahit ikaw mismo, i-evaluate mo ang sarili mo. Daily, weekly, monthly, ano na ba tayo sa harapan ng Panginoon? Di ba? I-check natin kahit relasyon mo lang sa kapatid mo, i-check mo. Di ba? I-check mo yung relasyon mo sa pastor mo. Doon mo makikita na hindi maganda ang relasyon mo sa harapan ng Panginoon. Hindi mo kailangan mag-pretend o magsinungaling sa panalangin. Tignan lang natin ang ating sarili sa loob ng gawain ng Panginoon. Hindi porket nagbibigay ka, okay na. Hindi porket uma-attend ka ng church, okay na. Hindi po, mga kapatid. Kaya nga tama yung sinabi ng ating pastor, maganda. I-check natin, 'di ba, yung sinasabi ng ating pastor, responsibilidad mong i-check yung loyalty mo sa harapan ng Panginoon. Kasi marami pagka kinargo kasi ng ating pastor yan, parang nagiging natin siya, parang nagiging checker ng faithfulness natin sa harapan ng Panginoon. Which is hindi, mga kapatid. Meron kang sariling accountability sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya i-check po natin, mga kapatid, na makita natin na hindi na ang Panginoon ay nakatingin sa ating puso. Huwag mong tignan o wag kong tignan na mas banal ako o mas magaling ako sa mga kapatiran na meron dito sa Sanctified Baptist Church. Wala pong magaling. Walang perfect. Kapag nananalangin, itoon ang pansin sa biyaya ng Diyos at hindi sa sariling mabubuting gawa. Sabi sa James chapter 4 verse 6, but He giveth more grace. Wherefore He saith, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. In Hebrews chapter 4 verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need, mga kapatid.
Na makita natin mga kapatid, na yung mga mayayabang na tulad natin, tulad ng pariseyong ito, na ang ibinabalandra is yung mabuting ginawa sa harapan ng Panginoon, yan po ay nire-reject ng Lord. Ang panalangin po na yan ay nire-reject. Di ba, yung ganyang klasing panalangin o yung ganyang klasing karakter sa harapan ng Panginoon ay nire-reject po yan ng Lord. Kaya wag po nating basta-bastahin ang panalangin. Di ba, pag ang pastor matino, tinutupad ang kalooban o ang gusto ng Panginoon sa kanyang buhay, matakot po tayo sa panalangin ng isang lingkod ng Diyos. Dapat kinikilabutan po tayo doon. Di ba? Dapat inaano natin yun, inaayos natin ang sarili natin sa harapan ng Panginoon. Kasi po hindi po basta-basta ang panalangin ng lingkod ng Diyos. In James chapter 3 verse 15, ano po ang sabi doon? Binigyan po tayo binigyan po tayo ng regalo ng Diyos. Saan daw po galing yon? Ano daw po siya? Katiting ng puso. Jeremiah chapter 3 verse 15, siya po ay katiting ng puso, mga kapatid, ng Diyos. Di ba? Kaya yung panalangin ng lingkod ng Diyos, lalo sa likod ng pulpito, mga kapatid. Hindi po biro yon. Dapat sineseryoso natin yon. Kung tayo yon, dapat sineseryoso natin yon. Kung ako yon, dapat sineseryoso ko yon sa harapan ng Panginoon. Kasi hindi po biro yon, mga kapatid. Di ba? Na makikita natin the prayer that rejected by God. Ano yung nakita natin dito, mga kapatid? Yung makita natin yung dishonest about self, mga kapatid. At yung focus on self, not on God's mercy, mga kapatid. Number 2 po natin, the prayer received by God. Ito naman po yung honest prayer, mga kapatid. Di ba kanina makikita natin yung dishonest prayer. Yung po yung rejected by God. Makikita natin dito the honest confession ng publikano. Sabi niya rito, God, be merciful to me, a sinner. Makita natin, mga kapatid, Lord, maawa ka po sa akin bilang isang makasalanan. Ganito tayo mga kapatid, pagka tayo ay tatanggap sa Panginoong Hesus bilang isang tagapagligtas, ito dapat yung repentant heart, mga kapatid. The tax collector did not hide his sin or make excuses. Hindi siya tulad ng pariseyo. Yung tax collector ay hindi niya po itinago yung kanyang kasalanan o nag-make excuses. He did not compare himself with others or try to justify himself. Instead, he humbly admitted that he was a sinner and pleaded for God's mercy. Di ba? Siya po ay nagpakumbaba. Inadmit niya na siya ay makasalanan. At ano daw po ang kanyang ginawa? At nakiusap po o hiningi po ang God's mercy, mga kapatid. His prayer was short, but it was honest. He knew that the only hope he had was the mercy of God, mga kapatid. Ma-realize po natin dito, God values an honest and repentant heart more than an appearance of perfection. Makikita natin dito, mga kapatid, na ang binavalue pala ng Panginoon na panalangin is yung merong honest at merong repentant na puso sa harapan ng Panginoon. Kaysa yung sabihin mo, Lord, kita mo naman, every Sunday naglilinis ako ng church. Lord, kita mo naman, every Saturday nagsusulwining ako. Kita mo naman, Lord, hindi ako pumapalya sa tithes ko. Wala pang sahod, nagta-tithes na ako eh. Di ba? Ganon, makita natin, mga kapatid, hindi po ganon ang kailangan ng Panginoon. Ang kailangan ng Panginoon is yung talagang makita niya tayo na nagpapakumbaba. Makita niya ang ating puso na nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Di ba? Lord, help me. Hindi yung appearance perfection, hindi yung kailangan maganda ba ang sinasabi mo, ang pananamit mo, ano ang mga bagay. Hindi po ganun 'yon, mga kapatid. Di ba? Kaya nga ang title natin, mga kapatid, The Heart Behind
prayer. Kasi ang nagmamanifest po sa harapan ng Panginoon is kung ano yung laman ng puso natin. Hindi po kung ano yung laman ng bibig natin. Hindi po kung ano yung laman ng isip natin. Kasi kaya natin mag-compose ng English na prayer, matalinhagang pananalita. Pero hindi po dyan nakatingin ng Lord sa puso, mga kapatid. Ang katotohanan, God forgives those who sincerely confess their sins, mga kapatid. When we honestly acknowledge our sins and come to God with a genuine repentance, He is faithful to forgive us, mga kapatid. God is not looking for people who pretend to be perfect. He welcomes those who humbly admit their need for His forgiveness, mga kapatid. Alam mo, mga kapatid, tayo lang naman ang inaantay ng Panginoon. Huwag natin antayin yung forgiveness ng Diyos. Andyan yan. Ikaw ang lumapit para bigyan ka ng kapatawaran ng Panginoon. Di ba? Hindi po, kaya nga laging sinasabi, hindi tayo ang magbabago sa isip ng Lord. Tayo ang magbago ng isip para sa Lord. Lagi po nating tatandaan yan, mga kapatid. Para maging honest ka, di ba? Baguhin po natin ang ating isip sa harapan ng Panginoon. Advice, be honest with God. Don't hide your failures or make excuses. Confess your sins. Confess your sins sincerely and trust in His forgiveness and grace, mga kapatid. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Psalm 51 verse 17, the sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, Thou wilt not despise. In Proverbs 28 verse 13, he that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. An honest confession opens the door to God's forgiveness because it comes from a humble and repentant heart, mga kapatid. Di ba? Hindi po masamang umamin sa harapan ng Lord na, Lord, patawarin mo ako, nagkasala ako. Hindi po masama yun, mga kapatid. Yun po ang tinatanggap na panalangin ng Panginoon. Huwag po natin hangarin yung magagandang salita. Hangarin po natin yung katanggap-tanggap na panalangin sa harapan ng Panginoon. Masarap kayang manalangin, alam mong pinapakinggan ka ng Lord. Kahit maiksi lang yan. Kahit yung sinasabi ng ating pastor na kahit naglalakad siya papuntang training, masarap yun. Why? Kasi alam mong kasama mo ang Lord at alam mong pinapakinggan ka ng Lord. Yes, may sagot ang Lord na yes, no, and wait. Pero alam mo, nakikinig siya. Di ba? Alam mo, nakikinig siya, mga kapatid. Alam natin, tinatanggap niya ang ating panalangin. Mahirap kasi yung nire-reject ng Lord Yung tipong pumikit ka pa lang, magbabanggit ka pa lang, alam mo nang, why? Kasi may kasalanan Why? Kasi alam na natin minsan, pinipilit na lang natin para lang masabi na tayo ay mas maganda nga, hindi na tayo manalangin pagka ganon. Pero mas maganda, manalangin pa rin. Anong panalangin? Yung paghingi ng tawad sa harapan ng Diyos. Ang linaw naman na, sabi sa 1 John chapter 1 verse 9. Diba, if we confess our sins, He is just. Alam nyo bang yan ang pinakaunang verse na memorize ko? Kasi yan ang kailangan natin sa Christian Di ba? Na humingi ng tawad. Di ba? Sinasabi natin, pagligtas ka na, yes, makakagawa ka ng kasalanan. Pero andyan na bilang tatay, parang tatay, pag nagkasala ka, andyan ang palo, andyan ang pangangaral. Di ba? Pero papatawarin tayo ng Panginoon. Ano ang kailangan nating gawin? Humingi ng tawad. Binibigay natin yung 1 John, chapter 1, verse 9. Pero madalas tayo nakakalimutan na natin na mas lalong dapat natin kailangan, mga kapatid. His honest confession, His honest dependence, mga kapatid. He depended on God's mercy, not His own goodness, not on His own goodness. The tax collector knew he could not save himself. He completely trusted God's mercy. Mga kapatid, may kita po natin na, kaya nga sabi niya, kaya nga, di ba, inano pa niya yung dibdib niya Why? Kasi alam niya. Kaya nga si Zacchaeus umakyat sa puno Di ba? Kumbaga, gumawa talaga siya ng paraan para para kilalanin
kung sino ang Panginoong Yesus, kung sino yung tagapagligtas na yon. Di ba? Ganon din siya, mga kapatid. Kumbaga talagang nahiya pa siyang tignan. Kaya nga sabi doon, di ba? Hindi niya maitingala, di ba, ng husto ang kanyang ulo. Kumbaga hindi niya kayang, kung titignan natin, nahihiya siya sa harapan ng Panginoon dahil siya ay isang makasalanan. Tayo rin naman, mga kapatid, tayo pa rin po ay, tayo po ay makasalanang iniligtas lang ng Panginoon. Huwag mong titignan na na ikaw ay perfect na sa harapan ng Panginoon. Huwag nating i-credit yung mga ginawa natin sa harapan na. Kaya nga sabi ni Pablo, yan ay dang eh. Di ba? Kaya nga hindi mo yan pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Hindi. Kaya doon pa lang, patunay pa lang na talagang kailangan nating dumipende sa Panginoon. Kailangan maging honest tayo na, Lord, hindi ko pwedeng sandalan tong bagay na to. Di ba? Yung ginawa ko na to. Kasi ilang linggo lang, hindi ko na naman siya ginagawa eh. Nagkakasala na naman ako eh. Di ba? Hindi natin pwedeng sandalan yan, mga kapatid. Na makita natin, mga kapatid, na makita natin that we are not asking, kumbaga makikita natin dito na hindi natin hinihingi ang kasagutan ng ating panalangin sa Lord dahil deserve natin. Hindi po ganun yon. Tayo po ay humihingi ng tayo po ay humihingi lamang sa awa at biyaya ng Panginoon. Nagigets natin, mga kapatid? Hindi natin, Lord, tanggapin mo naman yung panalangin ko kasi deserve ko yan. Hindi ganon. Kailangan tayo yung makita ng Lord na nangangailangan ng awa at biyaya niya. Na talagang makita natin, Lord, hindi ko talaga siya kaya. Lord, hindi ko talaga kayang iligtas yung sarili ko. Di ba? Ganun tayo. Pag mayroon nasa mabigat kang sitwasyon, aminin natin sa hindi. Kaya nga tayo umiiyak. Why? Kasi hinihingi natin yung awa at biyaya ng Panginoon sa panalangin. Lord, sige na, tulungan mo kung hindi ko talaga siya kaya. Kumbaga, hinihingi, nagmamakaawa tayo sa Panginoon na na ibigay niya yung awa niya sa atin. Na ibigay niya yung biyaya niya sa atin, mga kapatid. Lumapit siya sa Diyos nang may mapagkumbaba at lubos na pagtitiwala sa awa at biyaya ng Lord, mga kapatid. Tandaan po natin, ma-realize po natin that we are saved by grace, not by our own good works, mga kapatid. Tandaan po natin yan, mga kapatid. God welcomes those who humbly depend on Him, mga kapatid. Advice, put your trust in God's grace, not in your achievements or good works. Maraming ganyan. Yung mga matataas na ang mga narating, 'di ba? Ang kanilang sinasandalan is yung mga achievements na meron sila. Dapat tayo po hindi, mga kapatid. Amen? Dapat tayo po hindi. Why? Kasi nga po ang sabi ng Biblia, mga kapatid, God rejected the proud. Pero ang binibigyan niya ng grace ay yung mga mapagkumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, sa ating pagtatapos, ipinapakita nito na ang taong tunay na malapit sa Diyos ay hindi nagtitiwala sa kanyang sariling katwiran, kundi sa kanyang biyaya at habag. Bago tayo, di ba, sa ating pagtatapos, itanong natin sa ating sarili, lumalapit ba ako sa Diyos na ipinagmamalaki ang aking mga ginawa? O lumalapit ba ako ng may pusong mapagkumbaba, handang umamin ng aking mga kasalanan at umaasa sa kanyang awa? Tandaan natin, hindi hinahanap ng Diyos ang pinakamagandang panalangin. Hinahanap niya ang pusong tapat, mapagkumbaba at nagtitiwala sa kanyang awa. God rejects dishonest prayer that hide the truth. But He received honest prayer that humbly confess the truth. Ulitin ko po, God rejects dishonest prayer that hide the truth. But He received honest prayer that humbly confess the truth. Hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong panalangin. Ang hinahanap niya ay pusong tapat na lumalapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba at pananampalataya sa Kanyang awa. Yun lamang po, marami pong salamat.